Nang mga sandaling iyon, ay nakarating na rin sa bahay bakasyonan sina Dean at Buddy, kasama ang mga pulis. Matagal na magkaibigan sina Kenny at Dean, kaya alam ng huli kung saan maaaring dalhin ng kaibigang dayuhan si Stephanie, kung ito nga ang dumukot sa dalaga. Nang madiskubre kasi ng pamilya ang pagkawala ni Stephanie, ay agad na nag-imbestiga sila Senyorito Cyrus at Buddy. At iyon nga, ang agad na lumabas sa investigasyon na nawawala ang dalaga at posible may dumukot dito. Noong una ay dalawa ang suspect ng mga otoridad at iyon ay sina Kenny at Ding. Dahil parehong nag-check-in ang kotse ng dalawa sa tower na mawala si Stephanie kahapon. Pero nagsumbong sina Ali at Courtney tungkol sa banta ni Kenny at isa pa ay naroon pa rin sa parking lot ng tower ang kotse ni Ding. Kaya natuon ang pansin ng lahat sa dayuhan bilang prime suspect. Ayaw sana maniwala ni Dean na magagawa yun ng kaibigan. Pero ang lahat ng ebidensya ay nakatuon kay Kenny. Pero totohanan iyon ng mga gwardya na pawang nagsasabi na ang Amerikano nga nakita ng mga itong kasama ni Stephanie sa sasakyan. Napahinga ng malalim ang lalaki. I'm sorry, Kenny, pero kailangan ko itong gawin para sa kaligtasan ni Stephanie. Ilang sandali pa ay sinesearch na ng mga pulis ang kakahuyan. Nang mga sandaling iyon ay hindi alam ni Ding kung saan patatakbo. Sukula-sukula sila ng grupo ni Kenny. Ding, tumakas ka na. Iwan mo na ako. Patuloy na pangungumbinsi pa ni Stephanie sa binata na iligtas ang sarili nito. Ayokong pati ko ay mapahamak ng dahil sa akin. Pero nagmatigas pa rin si Ding. Determinado pa rin ang binatang isama siya sa pagtakas. Kahit malapit ang bumigay ang mga tuhod nito, ay wala pa rin itong tigil sa paglalakad. No, kahit ano pa ang sabihin mo, ay hindi kita iiwan. I need you, Steph. I need you. Napapikit na rin si Stephanie. Nalalabo na ang kanyang paningin at ang kanyang katawan ay unti-unti na namamanhid. Marami na ang dugang umaagos sa kanyang sugat, kaya alam niya, hindi na siya makakatagal pa. Ding, kung talagang mahal mo ako, you will do it for me. Kapag naabutan nila tayo, ay hindi ka nila pakakawalan pa. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Ask anything. Pero wag lang ang iwanan ka, dahil hindi ko gagawin yun, Steph. Kahit magalit ka pa sa akin. Ding, why are you doing this? Alam mo ba ang dahilan? Ding, stop arguing, sweetheart, because I want. Naghari sa kanila ang katahimikan. Walang ibang maririnig, kundi ang mga yabag ng paa ni Ding at ang mga humahabol sa kanila. Maya-maya, ay bilis silang pinaputukan ng mga ito. Panay naman ang yuko ni Ding habang hindi humihinto. Humihinga lang sa matinding pagod ng binata. Pero mas masidihan ang determinasyon nitong makalayo. Kahit pa nadadapa, ay paulit-ulit pa rin itong bumabangon upang ipagpatuloy ang pagtakbo. Ayaw nitong isipin na magkakatotoo ang binitawang salita ni Stephanie na mapapatawad lamang siya nito kapag patay na siya. Si Stephanie ang higit na nahihirapan para sa lalaki. Ding, tama na. Nagsasayang ka lang ng lakas mo. Pero nanatiling bingi si Ding. Muling malingaw-ngaw ang isang malakas sa putok ng baril. Tigil! Malakas sa sigaw ng isang tinig mula sa kung saan. Napalingon si Kenny at ang mga kasama nito. Napamura ang Amerikano. Nagtangkang lumaban ng tatlong lalaki. Subalit mapagtantong napapaligiran na ng mga pulis, ang dakong iyon ay para mga bahagang buntot na ibinaba ng mga ito ang mga armas at nagtaas ng kamay. Agad naman dinaluhan ni na Buddy at Dean, sina Ding at Stephanie. Makaraan lamang ang ilang sandali, ay lula na sila ng isang chopper pabalik sa Maynila. Halos wala ng pulso si Stephanie, pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Ding. Mabubuhay ka, Steph. Alam ko, mabubuhay ka. Pagdating sa ospital ng Maynila, ay agad na diniretso si Stephanie sa operating room. Hindi mapakali si Ding
habang naghihintay sa labi. Kasama niya, sina Buddy at si Bianca na agad bang pumunta doon pagkatapos tawagan ng asawa. Walang humpay ang kanilang pagdarasal para siyang nakasalang sa death row habang hinihintay ang magiging resulta ng operasyon. Maya-maya pa ng konti ay dumating na rin iba pang kapamilya ni Stephanie. Pinapangunahan ng mga ito na Senyorito JP at Senyorita Rebecca. "Oh iho, paano ba humantong sa ganito ang lahat?" Hysterical ang sabi ng ginang kay Ding. "I'm sorry tita, I tried, pero hindi ko siya naprotektahan." Pinayapan ng Senyorito JP ang asawa. "Hindi mo kasalanan ang lahat iho, wika nito sa kanya. Walang ibang dapat sisihin sa lahat ng ito, kundi ang kaibigan mo din." Baling Senyorita Rebecca sa asawa ni Megan. "Ang gusto ko, mabulok siya sa bilangguan." "Huwag kayong mag-alala tita," kalmadong wika ni Ding. "Hindi matatakasin ni Kenny ang kasalanan niya. Nakahanda akong tumulong upang mapagbayaran niya ang kanyang ginawa." "Tutulong kami ng asawa ko tita," sang-ayon ni Megan sa tenura ng kabiyak. Nabaling ang pansin ng lahat sa pintuan ng OR nang bumukas iyon. "Kumusta ang anak ko, doktor?" tanong ng Senyorito JP sa manggagamot. Huminga muna ng malalim ang doktor bago sumagot. "Thanks God, she's alright now. Marami ang dugo na wala sa kanya, pero napalitan na namin iyon. Ligtas na siya." Tila nabunutan ng tinig sa dibdib ang lahat sa tenurang iyon ng manggagamot. Muntik pang mapaiyak si Ding sa sobrang pasasalamat. Sa halip, ay napapikit na lamang siya ng mariin. "Maraming salamat po, Diyos ko. Maraming salamat." Hindi naglipat oras, ay nasa recovery room na si Stephanie. Pero hindi pa siya pwedeng istorbohin, kaya wala na munang pinapasok sa silid nito. Habang hinihintay ang go signal ng doktor, ay pumunta ang lahat sa reception lobby. Palibhasa ay relax na ang lahat, kaya malaya na nakakapagkwentuhan. Napag-usapan ang tungkol sa mga nangyari kina Stephanie at Ding sa bahay bakasyunan ng Amerikano at kung paano silang nakatakas at padpad sa kakahuyan. "Pero Kuya Ding, paano ka nga pala napasama sa kanila? Ang buong akala namin ay nakaalis ka na," sabi ni Allison. "How come na nagbago ang isip mo?" "Ali, itinatanong pa ba yan?" sabad ni Randall. "Alam natin pare-pareho kung ano ang dahilan." "Nakakaingit naman si Steph," kinikilig namang wika ni Nicole. "May isang Ding na nakahandang lagi magtanggol sa kanya at mag-ali ng sariling buhay para sa kanyang kaligtasan." "Bakit? May Kuya Ahmed ka naman, di ba?" sabi ni Jade. "Oo nga naman, sweetheart," malambing na sabi ni Ahmed sa asawa. "Kaya ko rin gawin ang ginawa ni Ding." "Aba, ako rin naman," sigaw ni Randall. Sabay akbay sa esposang si Margarita. "Kaya ko rin ilaban ng patayan ng maganda kong misis." "Same her, Fox," tatawa-tawang sabi ni Byron. Nagsunuran na rin ang iba, kaya napailing na lamang ang mga matatanda. Tumigil lang nga kayo," awat ni Senyorita Villa. Katabi nito ang esposong si Senyorita Godfrey. "Huwag muna kayong gaano magsaya at narito pa tayo sa ospital. Save that for the upcoming wedding." Nalaki ang mga mata ng lahat. "Upcoming wedding?" reaksyon ni Ali. "At sino naman po ang kakasal, tita?" "Well, malalaman natin kapag nagising na ang pinsan ninyo," makahulog ang wika ng ginang. "Sa palagay ko, ay hindi na matatanggihan pa ng pasyente natin ang kanyang makisig na tagapagligtas pagkatapos sa mga nangyari." Napatingin ang lahat kay Ding at pagkatapos ay napatango-tango. Ang iba ay napangiti na makahulugan. Mukhang sang-ayon ng lahat sa tenura ng senyorita. Lahat ay nabigyan ng pagkakataon na makapasok ng sila ni Stephanie na magbigay ng permiso ang mga doktor. Bagaman natagbili ng mga ito, hindi pa pwedeng pagurin ng husto ang pasyente. Hindi naman gaano nagtagal ang pamilya sa loob ng kwarto. Papalabas sa mga ito kasama si Ding. Nang pigilan ni Stephanie ang binata. "Ding, huwag kang munang lumabas."
Nagpaiwan ng lalaki. Good luck pare. Nakangising wika ni Randall. Sabay tapik sa balikat ng binata. Ngumiti lamang si Ding. Pero kung ang pagmamasdan ay mahalatang pinagpapawisan ng binata. Come here, sabi ni Stephanie. Lumapit si Ding sa higaan. Maupo ka. Tumalima ito. Ding, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo. Kung wala ka, baka kung ano na nangyari sa akin. Panimula niya. Tipid na ngumiti si Ding. Wala yon. Alam mo naman kung bakit ko ginawa yon, hindi ba? Huminga na malalim si Stephanie. Ding, mahal mo pa ba rin ako? Tanong niya habang nakatingin sa mukha nito. Hindi naman mawawala yun eh. I have always loved you, Steph. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang takot ko kanina. Pero wag kang mag-alaala. Ngayong alam kong ligtas ka na, hindi na kita aabalahin pa. Anong ibig mong sabihin? Nakapagpasya na ako. Babalik na ako ng Venezuela. Hindi na kita guguluhin pa kahit kailan. Iiwan mo ako? Naninikip ang kanyang dibdib. Nagpakawala ito ng tensyonadong buntong hininga at marahang tumango. Wala nang mangungulit sa'yo. Pero bago ako umalis, gusto ko uling sabihin sa'yo na I'm sorry. Patawarin mo ako kung pinaiyak man kita noon ng gusto. Kung may babalik ko lang ang lahat, itatama ko ang lahat ng maling nagawa ko sa'yo noon. Malungkot itong pahayag. Pati rin ba yung ginawa mo sa akin bago kayo umalis? Sandaling natigilan si Ding. Are you also sorry about it, Ding? No, I'm not sorry about it, Steph. I'm not sorry for kissing you. I've always wanted to do it. Siguro nga, mga bata pa lang tayo ay minahal na kita. Kaya lang, hindi mo naman ako pinapansin. Kaya siguro, lagi akong gumagawa ng paraan para kahit paano ay mapansin mo ako. Kaya ba lagi mo akong iniinis noon at pinapaiyak? Tumango ito. Hindi na iginubli pa ang pagmumula ng mga mata. Pasensya ka na ha. Hingin pa umanhin nito. Sabay pahid ng mga luha. Talagang mahirap ang paalam sa taong mahal mo. Tumayo na ang binata. I have to go. Kailangan mo na rin makapagpahinga. I love you, Steph. And goodbye. Tinungo na nito ang pinto. I love you too, Ding. Natigilan si Ding sa akmang paglabas. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. I love you too. Ulit ni Stephanie. It took me so long to realize it. But just the same, I love you too. Napahakbang pabalik sa kama si Ding. Steph, sapat na ba ang mga sinabi ko para hindi ka umalis? Basag na rin ang tinig ng dalaga. Steph, kung sinasabi mo lang ang mga bagay na yan dahil... No, Ding. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito dahil iyon ang nararamdaman ko. Bago pa man tayo dukutin ni Kenny, ay minahal na kita. Natakot lamang akong aminin iyon sa sarili ko dahil sa pride. Totoo, Steph. Totoo. Mahal din kita, Ding. Huwag mo akong iiwan. Oh, Stephanie. Ginagap nito ang kanyang palad at paulit-ulit na hinagkan. I love you, sweetheart. And thank you for loving me back. I can't believe how lucky I am that you love me too. I think it worked both ways, Ding. We're both lucky. Pagkalabas si Stephanie sa ospital, ay agad na naman hikay ng pamilya ni Ding. Umuwi ang mga magulang ng binata para saksihan ang nalalapit na kasal ng anak. Kung may higit mang nasisiyahan sa nalalapit na kasalan, iyon ay sina Senyorita Rebecca at ang mama ni Ding. Hay nako iha, ang buong akala ko ay tatandang binata na ang anak ko. Sa tinagkatagal namin ng Venezuela ay wala man lamang niligawan niyan, sabi ni Mrs. Ada Gorospe kay Stephanie. Iyon pala ay may ibang plano. Nagulat na lang ako nang magpaalam sa aking uuwi dito. Nagulat nga rin po ako kaninang
Kiming wika ng dalaga. Nasurpresa talaga ako nang malaman ko. Siya pala tinutukoy ng kaibigan na Ali at Courtney na makakadate ko. Kaya ka ba tumakbo, sweetheart? Himig nunod yung tanong ni Ding sa kanya. Inirapan ni Stephanie ang katipan. Hayan ka na naman. Nagsisimula ka na namang inisin ako. Oops, sorry. Hinagkan siya nito sa harap ng kanyang mga magulang at bibiyananin. Walang-palang kinurot ni Stephanie ang kasintahan. Kaya napangiwi ito. Ding, ha? Tatawa-tawang niyakap ni Ding ang nobya at maling humingi ng sorry. Napapailing na lang naman ang mga matatanda. Maya-maya ay nagkasarilinan ang magnobya. Sana nga'y magbulok na sa bilangguan ng kainin na iyon. Nasabi ni Stephanie. Ang kapal ng mukha niyang pilitin ako magpakasal sa kanya. Don't worry, sweetheart. Sigurado, pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Pero hindi siya ang dapat natin pag-usapan ngayon. May mas mahalagang bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Ano? Pilyong ngumiti si Ding. Inilapit ito ang mukha. Anong gagawin mo? Natataranta niyang sabi. Yung tulad noon bago ako umalis. Paanas itong sagot. Sana mamaos sa tinig. Ikakasal na tayo. Pero hindi pa rin ako nakakahalik sa'yo. Ding. Yes, sweetheart. Namumungi mga matang sambit ito. Hindi na siya nakasagot. Paano? Bihag na ni Ding ang kanyang mga labi. Sa halip magprotesta, ay pinikita lamang niya ang kanyang mga mata. I love you, Lady Marmalade. Bulong ng binata pagkatapos, pilyo ang ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie. Pero bago pa man makapangurot ang mga daliri, ay agad namang nakatakbo palayo si Ding. Brute, humanda ka sa akin kapag naabutan kita. Makalipas ang ilang buwan, ay dinaw sa isang malaking kasalan nina Ding at Stephanie. Maligaya ang lahat para sa kanilang dalawa, lalo na ang kanyang mga magulang at mga pinsan. Dahil alam nila kung gaano tinatanggihan noon ni Stephanie si Ding. Pero mauuwi pala ang lahat sa isang kasalan. Dito na po nagtatapos ang kwento nina Stephanie at Ding. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.